Ulat nga pagdating ko ngayon, dumating nga talaga yung mga pulis. Ang veterans daw, ang HOR at ang Malacanang ay lalagyan nila ng mga pulis. Dahil may plano sila na kapag dumating si Attorney Laika bukas, huhulihin at ililipat na sa correctional. Si Attorney Laika, criminal ba o hindi? Pagkatapos ikulong nila si Attorney Laika, isusunod nila si VP Sara. Kaya nandito po ako kahit hindi maganda yung aking condition because of may bara yung aking puso. Dahil maraming nakakakilala sa akin na mulat sa poll, no? Ito rin po, bakit in-announce ko yung salitang kasama ko si Tatay Digong nang itinatag ang DDS? Because the original, no, ito yung palagi kong speech kapag invited ako sa gathering ng mga Duterte. Ang totoong kahulugan po ng DDS ay Davao Development System. Yun naman po, kung kayo ay nakasubaybay doon sa Congress, ito ay sinagot din ni Tatay Digong na ewan ko, sila lang naman ang gumawa ng meaning ng Davao Death Squad. Hindi akin yan. Nandito ako sa inyong harapan upang patunayan na ang nagtatag ng DDS ay hindi po si Tatay, yung Davao Death Squad. Marami po ang gumagamit sa kanyang pangalan noon upang sumakay sa kasikatan ni Tatay Digong. Ngayon, sana sa lahat ng mga Pilipino, alam naman natin na kapag ang Pilipino, pangako po yan ni Tatay Digong, na si Tatay Digong ay kinukonsider natin na isang hari. Ang isang hari, pag nagsasalita ito, hindi po ito nababali. Ngayon, pinangako niya rin yan sa atin na oras umaray ang taong bayan. Sasamahan niya tayo sa ating laban. At pakitandaan niyo po, hinihiling ko sa mga vloggers, according po sa mga general na nakausap po noon, sa mga retiree general na siyang gumawa, kasama nila ang gumanap sa people's power. Kapag umabot ng 1 million ang Pilipino na umalsa laban sa administrasyon, babaliktad ang mga pulis at mga militar kasama ng taong bayan. Kaya alam ko po, marami ang mga pulis, kahit nandyan ang mga pulis, lalo na yung mga panahon na si Tatay Digong pa ang presidente, napakarami ang benepisyo na ibinigay sa kanila. Mga kamag-anak ko ay mga pulis din. Maraming benepisyo ang tinanggal na ikinasasama ng loob ng mga pulis. Ang pulis ay hindi natin sila kalaban. Ang mga pulis, nandyan yan. Nung nasa Senate kami, ang daming natakot nang dumating ang pulis. Ako mismo ang lumapit. Sabi ko, sir, nung hiningi yung pangalan ko, ibibigay ko. Araw-araw ako dati nasa Camp Crami. Kasama nila ni Sir Inmudias, sila General Firo, ang dami mga general na kaibigan natin dyan. So, because sa call of duty, ayaw man ng mga pulis na sundin ang kanilang mga superior. Alam nyo ba, na kahit nasa Manila ako, nang pauwiin na sana ang mga pulis, during sa time sa QOGC, nagsisigawan ang mga pulis dahil alam nila meron lang silang training, labag sa kanilang loob na nilagay sila doon sa QOGC. So ito po ang pakakatandaan natin. Inamin naman po yan. Nung nag-announce si Inday during the unit team, sinabi niya na kung hindi niyo ako sasamahan sa unit team, hindi ko rin kayo sasamahan sa inyong laban. Sinagot ko si Inday Sara. Inday Sara, pareho tayong taga Davao. Mabait ka, mabait ako. Maldita ka, maldita din ako.
Pero sa laban na ito, until to the last breath, hindi ko ikakampanya si BBM. Dahil napag-uusapan na yan namin noon pa, bata pa ako, kung anong ugali na meron si BBM. He's a weak leader. Nakikita naman natin yan. No, habang nag-a-announce siya ng kanyang 5,500 na flood control, right away, ang tadhana na mismo ang nagsabi ng kanyang kasinungalingan dahil binaha ang Luzon sa mga panahon na yon. Kahit wala dito sa Pilipinas sa time na yon si VP Sara, ang Office of the Vice President, kasama kami ng iilang mga Muslim na kapatid natin tumulong sa Vice President Department upang mamudmud ng tulong doon sa Basico. Naabutan ko rin na may bitbit bago kami dumating na doon si Amy Marcos. Para sa akin, Amy, namumulitika ka. Dahil yung bag na ibinigay mo, ipinakita sa akin isang sardinas na napakalaking bag na ibinigay mo na mayroong Amy Marcos. Kaya namin mamigay. Kami na mga mahihirap, kaya namin bumili ng sardinas. Totoo ba o hindi? Kaya natin bumili ng noodles. Naumay na nga eh. Nakakabili na siya. Sanay tayo sa hirap. Correct. Kaya sana, ang hiling lang naman natin, hindi tayo nagre-react kung naging mabuti ang pamamahala sa ating bansa. Kaya sana magkaisa tayo, totoo man o hindi ang kanilang ipinaabot sa amin na report. Ayaw natin ng gulo. Ayaw ni Inday Sara ng gulo. The first time na nakita ko na nagsisigaw si VP Sara, akala ko hindi niya gagawin uli. Ang kinakatakot ko nung muntik siyang maipit sa pintuan ng ambulance, mangyayari uli yung ginawa niya na nangbugbog siya sa Davao City dahil merong inaaping sambayanang Pilipino. Dumadaan po ng mga kotse, nagpipilo po sila ng Duterte. Kita mo yung mga, Ayan. yung mga kotse. So sana sa mga vloggers, hinihiling ko po na manawagan tayo. Ang sabihin lamang natin yung katotohanan at pawang katotohanan lamang. Dahil congratulations sa inyong lahat. Marami akong nakakausap. Even though kagabi ay nagkaroon kami ng Zoom meeting with the OFW leaders, hindi sila nanonood sa mainstream media. Mas nanonood sila sa mga vloggers. Palakpakan nyo ang inyong mga sarili bilang makukonsidered namin na mga bagong bayani din ng ating bansa. Kaya sana kung ano man po ang next na mangyayari, wag natin pababayaan si Inday Sara. Even though nasa ospital ako, 24 hours, nag-monitor ako sa bawat area na kung saan nandoon si VP Sara. So maraming salamat po sa inyong lahat.